Bago tayo magsimula sa content natin, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang munang i-share sa inyo or gusto kong i-offer sa inyo etong all-in-one bundle design natin sa Canva. At etong mga template na to ay editable dito nga sa Canva kahit hindi kayo naka-Canva Pro. Para sa mga nag-avail sa akin ng one-time payment, free nyo lang itong makukuha dahil nga nag-avail kayo ng one-time payment. Pero syempre sa mga walang access sa one-time payment natin na access all template, pwede nyo itong i-avail sa akin ng napaka-affordable lang naman ng presyo at bibigyan ko rin kayo ng libreng Canva Pro. Ito yung inclusion niya mga tropa. Anyway, nakapost din to sa ating Facebook page. Meron na siyang invitation, ticket invitation, passport invitation, wedding invitation, trophy, notebook, subject labels, at sobrang dami pa, mga name tags, pen sleeve, at yung mga nakalagay dito na mga template, gagawan natin ng tutorial kung paano din to ginagawa at iisa-isahin natin yan kapag medyo meron na tayong time at maila-line up natin etong mga template na to para ipapakita ko nga sa inyo kung paano gamitin. Pero alam ko naman na alam nyo na to gamitin mga tropa once na meron kayong mga template na ganito or makita ninyo, napakadali lang i-adapt or napakadali lang gamitin talaga nyan. Even mga birthday tarpaulin, business tarpaulin, keychain, yung mga Squid Game na mga design, ayan mga tropa, mga certificates, ipon, challenge na mga template. Sobrang haba nito mga tropa kung iisa-isahin ninyo. As in talagang worth it kung mag-a-avail kayo ng ganyan. Pero syempre kung marunong naman kayong mag-design, syempre wag na kayong mag-avail. Ayun lang. So eto, simulan na natin yung content natin. Usapang Canva yung gagawin nating content para sa ngayong araw na to. Meron akong customer na itong nakaraan, nagpa-print siya sa akin, gagawin nga daw niyang pang-cover daw ng notebook. At yung gusto niya na sukat, meron siyang pinamanual sa akin na isinukat ko sa pamamagitan syempre ng paggamit ko ng ruler. At nasukat ko and gumawa ako ng design dito sa Canva. Kung hindi pa kayo marunong gumawa ng pinaka-media or parang pinaka-papel nyo sa Canva, i-click nyo lang tong create. Tapos click nyo tong custom size kung anong papel yung gagamitin ninyo, kung gusto nyong A4, letter, or short. At yung customer ko nga, yung pinaka nasukat ko dun sa kanyang output or sa kanyang notebook, dapat naka long format. So gagamitin nyo dito na units, syempre inches. Dito papalitan nyo lang to, yung haba niya 13 kasi syempre yung ating gagamitin na bond paper long. Yun nga pala mga tropa, no, wala kasi tayo na sticker na mahaba. So A4 lang yung pinaka-sticker natin. Kaya naman napasyahan ng customer natin, nasa bond paper ko na lang daw i-print. Kaya gumawa ako ng design dito ng ganito, nakasukat ng pinaka bond paper na long. So create nyo lang yung design. So ang pinaka-title ng topic natin na to ay, alam ko na-experience nyo to, yung nag-iiba yung sukat kapag ka nagda-download kayo dito sa Canva. Mga tropa, nung nagsisimula ako, talagang struggles ko yung sukat na yan. Yung tipong ipiprint ko na sa Microsoft Word, sa Photoshop, at nag-iiba-iba yung mga sukat-sukat natin mga tropa. Sa totoo, na-experience ko talaga yan. Kaya malamang sa malamang na-experience nyo rin yung mga ganitong bagay. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano yung gagawin. So halimbawa nakapag-design na kayo dito sa pinaka-media. Yung media, ito yung parang pinaka-setup natin kung saan ilalagay nyo yung design. So, da-download na natin siya. Syempre, usually, kiniklik lang natin yung download, PNG, yung size, ganyan, 'di ba? And download. Click nyo lang yung download, antayin nyo siyang ma-download. Tapos, syempre, idadrag nyo na siya dun sa pinaka Microsoft Word natin or kung saan nyo siya ilalagay. At mga tropa, eto quick tips lang din. Kung mag-edit kayo dito sa Canva, wag nyo nang gagalawin yung size dito. Halimbawa, itotodo nyo pa ng sagad, tsaka nyo siya ida-download. Napakarami ko rin nakikita na akala nila mas gumaganda yung sukat or mas gumaganda or lumilinaw yung kanilang pinaka-design kung itinotodo nila yung nakalagay dito na size. Eto, yung itotodo ng ganyan. Mga tropa, ang ibig sabihin nito, yung size mo, imumultiply mo siya ng 1. Ibig sabihin, ayan yung pinaka-original size mo. Eto, kung ginagawa mo to, isa to sa mga error na dapat mo lang iwasan. Kaya nag-iiba yung sukat ng pinaka-design
design mo. So dapat size, ibig sabihin yan yung size ng pinaka-media mo. Ano ba yung size ng pinaka-media natin? Long. 8.5 by 13 or 13 by 8.5 yung pinaka-exact kasi naka-landscape tayo. So ibig sabihin yan, imumultiply mo ng 1 yung pinaka-size mo, as in, ayun yung magiging original. And kung idodoble mo to, or ayan, ibig sabihin yan, size, multiply mo ng 3.125. E di mas lalaki. Unang-una ayun yung nangyayari. Pero dito, dun sa una natin na dinownload, hindi natin minultiply. As in, naka times 1 lang siya. Pero ganito yung mangyayari dyan kapag ilalagay ninyo dito sa ating Microsoft Word, iba yung pinakasukat niya kung nag-download kayo sa Canva. Syempre, babaguhin natin etong pinaka-size din ng Microsoft natin. Gagawin natin 8.5 by 13 and gagawin natin siyang landscape. Pero nakikita nga ninyo, napakaliit, di ba? And yung pinaka-design natin dito sa Canva, nakikita nyo naman dito 13 inches by 8.5 na, which is ganito din yan. Pero nung dinownload natin, nag-iba yung output at hindi din natin pinakilaman yung multiply or yung dito sa size niya. So upload ko lang mga tropa yung ginawan natin ng minultiply natin ng 3 yung tinodo natin. Eto, idadrag ko lang din dito sa pinaka-design natin. Ayan, kung nakikita ninyo, medyo lumaki-laki siya kumpara dun sa pinakauna. So, eto yung naka times 1 sa Canva, eto yung naka times 3. So, makikita ninyo, hindi pa rin siya eksakto. Pero kagaya nga na sinabi ko, no, yung topic natin, bakit nag-iiba-iba? To make the story short, hindi ko rin alam mga tropa. Nawiwirduhan lang din ako dito kay Canva. Kung ano yung dinownload natin na design, hindi yun yung nagka-come up. Kaya naman, ang isang technique para hindi siya mag-iba kung ano yung pinaka-size talaga niya na 8.5 by 13, ang gagawin nyo dito sa download, hindi nyo siya gagawing PNG. Gagawin nyo siyang PDF print. Hindi yung standard mga tropa. Eto, PDF print, yung mas malinaw to. And dito, meron kayong makikita dito na color profile. Mga tropa, yung RGB, eto yung usually na nakikita natin sa screen natin na mga kulay. And syempre, yung CMYK, ayan yung pinaka printer natin. Kung alam nyo yung syempre, yung cyan, magenta, yellow, and black. Ayan yan, yung CMYK na yan. Kaya dapat, ganito yung gagawin ninyo kapag magpiprint or magda-download kayo sa Canva. Sobrang hirap talaga na nai-encounter mo, nag-iiba yung mga sukat. Kagaya nung dati nung nagsisimula ako, may pinaprint sa akin si customer, pinadaan ko sa Canva and dinownload ko. Nagulat ako, hindi ko talaga alam kung paano yung nangyayari, bakit nag-iiba-iba yung sukat. Kaya naman nung nagkaroon ako ng 1x1, 2x2 ID, napahiya ako kay customer dati kasi dito ko siya pinadaan at hindi ko talaga alam yung gagawin. Iba yung sukat nung 1x1 ko, no, mga tropa. So anyway, eto na nga, PDF print, si MYK yung color profile niya. Click nyo lang tong download. So dito, antayin natin siya. Ayan, kapag ka nag-open na, ayan, open lang natin once na ma-download nyo na. Ayan, kung ano yung pinaka-design natin dito na ganyang itsura, ganito yung magiging itsura niya sa PDF. So ayun, ganun lang yung gagawin nyo mga tropa. And syempre, kung gusto nyo tong gamitin or i-drag or i-drop kung saan-saan na application, hanap lang kayo sa online ng PDF converter to image. Kagaya na ito, PDF to image. And eto, meron tayong makikita dito na I love PDF. I-drag and drop nyo lang dito yung pinaka-design natin na na-download ninyo dun sa ating Canva, and antayin nyo na siyang mag-convert. Etong high ata parang merong bayad to pero subukan natin anyway. So eto, additional tutorial na lang din to, yung pag-convert ng PDF into image. So ayan, nagda-download na siya, antayin lang natin siyang matapos para makuha natin yung pinaka-design natin and subukan natin na i-drag and drop dun sa pinaka-Microsoft Word natin kung makukuha niya yung pinaka-desire natin na sukat. So medyo matagal mag-download mga tropa, no? So ikakat ko na lang to kapag ka okay na, pakita ko na lang. At eto nga, natapos na yung download natin, na i-convert natin yung PDF into JPEG or pinaka-picture. So, idadrag lang natin etong na-generate na image dito sa ating Microsoft. So, nakita ninyo, nagkaroon din ng adjustment, hindi rin pinaka-eksakto. So, ang pinaka-importante, yung ida-download nyo na lang mga tropa,
dito sa Canva, ayun na rin yung mismong ipiprint ninyo. Kagaya nito na naka-PDF siya, kapag ka pinrint nyo yan, iset up natin siya ng 8.5 by 13. So hanapin nyo lang dito sa pinaka-printer driver ninyo, 8.5 by 13. Ayan, kung halimbawa ganyan yung ipiprint ninyo. Tapos i-landscape ninyo as is. So, nakikita ninyo mga tropa, kung ano yung gusto natin na design, ayun na talaga yung magiging size niya. Hindi siya nagbago. So, wag nyo nang pakailaman pa kung ano yung na-generate na dinownload nyo dito sa PDF from Canva. Kasi as is na yan, eto, nakikita ninyo sa print preview, kung ano yung itsura ng print preview, ganon yung magiging output niyan. Hindi ko na may papakita sa inyo yung output kasi binigay ko na sa customer eh. So, sayang yung ating magiging bond paper kung piprintan pa natin. Pero ganun lang yung gawin ninyo. Laging po-convert nyo sa PDF. At para naman sa nag-comment na si Angelica, kasi nag-comment nga siya dun sa name tags for kids. Sabi niya dito, sir, bakit nag-iiba yung size niya pag na-download at pinrint? Dito sa vlogs ko na to, na kung saan gumagawa ako ng name tag, hindi siya nagbabago. Pero syempre wala namang perfectong software din eh. Kaya naman kung sa inyo, na-experience nyo rin to na nag-iiba yung size, kahit dito sa vlogs ko na to, na gumawa ako ng name tag, hindi naman siya nabago yung pinaka sukat niya. Kaya I highly recommend na kung gagawa kayo dito sa Canva, lagi nyo na siyang iset up ng A4. Hanap lang kayo dito ng documents, i-type nyo A4 para ganyan na yung magiging pinaka-size ninyo. Ayan, yung A4 na mismo. Tapos, dito na kayo gumawa ng inyong name tag design. So, sukat-sukat lang kayo, kagaya na itong pinakasukat ko na ganito. So, dito na kayo magdi-design. So, halimbawa, meron na akong pinaka-sample na sukat na gusto ko, gawin nyo na, sama-sama na dun sa pinaka isang A4. Tapos, i-download nyo na siya ng naka PDF print. Again, sa mga nagbabago, yung pinaka-sizing niya, kung gumagawa kayo ng kagaya nga ng mga vlogs ko dito, sa mga sizing ng name tags, kung nai-experience nyo yung pag-iiba-iba, i-document nyo na siya as A4 yung pinaka-media ninyo. Kasi dito yung design ko, as is to, hindi ko siya binabago. Halimbawa ganito, no, naka-inches to, pero medyo maliliit to. Kasi eto pang mga stickers ko siya. So, ganun lang, kung name tag yung gagawin nyo, dito na kayo mag-design mismo sa naka A4 na para isang printan na lang, 'di ba? So, ganun yung magiging solusyon sa inyo kung gumagawa kayo ng name tag kung nag-iiba yung sukat. Kasi nga, dun sa tutorial ko na yon, parang sinabi ko doon, mag-specific kayo na sukat ng name tag dito, parang 6 or 7 by 2.5, ganyan, 'di ba? So, kung yung magiging design nyo dito, mag-iiba yung pinakasukat niya kapag ka na-download nyo na, magiging malaking problema. Kaya ang gawin nyo, mismong A4 na kayo kagad para ready to print na. Dito na sama-sama na. So, ayun lang. At syempre, ida-download nyo siya as PDF. Etong CMYK, parang hindi nyo to magagamit kung hindi kayo naka-Canva Pro. So, eto lang yung magagamit ninyo na free, yung RGB lang na setup. Pero anyway, sa mga gustong mag-avail ng Canva Pro, message nyo lang ako sa ating Facebook page. Nag-o-offer tayo ng Canva Pro, mga tropa. And etong Silhouette Studio, para sa mga hindi nakakaalam, meron tong business edition. So, pwede nyo ring i-drag and drop dito yung inyong PDF. So, ipapakita ko sa inyo, mga tropa. Ito yung design na din-download natin sa Canva. Ida-drag and drop natin to sa Silhouette Studio natin. May lalabas na ganito. I-click nyo lang yung import. So, eto na yung pinaka-design natin. As is, hindi siya nagbago. Kung ano yung pinaka-PDF file, ayun yung naging output sa Silhouette Studio natin. So, kung halimbawa, dito kayo nasanay sa Silhouette Studio na mag-design or mag-print, ganyan lang yung gagawin ninyo. So, baguhin nyo lang dito yung custom size. Isukat nyo lang siya ng 8.5 by 13. So, i-plot nyo lang siya dito. And make sure kung nasaan yung pinaka-output dapat ninyo, nakapaloob siya dito sa pinaka-kulay itim. Kasi ito yung print margin naman sa Silhouette Studio, yung kulay itim. And ito additional information lang din, base ito sa mga experiment ko at sa mga na-experience ko, merong conflict na nangyayari from Microsoft at sa mga image na ina-upload nyo dito sa kanilang application. Kagaya mga tropa, nung kinonvert natin na PDF into image, kung makikita ninyo, eto yung kinonvert natin at idadrag natin siya dito sa Microsoft.
nagdi-default siya na sukat na ganito, as in hindi siya saktong 8.5 by 13 kung titignan nyo sa pinakasukat. Pero ayan o, nakikita ninyo no, yung sukat niya 6 and 9.93. Pero mga tropa, eto na yung pero, pagka in-upload ko siya dito sa Silhouette Studio, eto yon, same file, i-upload ko siya dito sa Silhouette Studio natin, nakukuha niya yung default size na kung ano yung i-convert natin na PDF into image, 8.5 by 13. Napapansin nyo, no? Meron talagang conflict from Microsoft papunta yung mga image ninyo. So, ang pinaka verdict natin, talagang mag-come up na lang kayo using PDF or dito sa Silhouette Studio yung mga idina-download ninyo sa Canva. Kasi yung content natin nung nakaraan na gumawa tayo ng name tag, dito ko siya in-upload sa Silhouette Studio. Kaya naman nagtataka ako kung bakit sa inyo nag-iiba yung size. Kaya ako dito na ako nasanay talaga sa Silhouette Studio. Ayon, nasa sa inyo kung susubukan nyo din para nakikita nyo. Dito kasi sa Silhouette Studio, kita nyo kagad yung size. Kahit na wala kayong platter cutter na Cameo, pwede nyo tong gamitin. As is, dito ako nagpiprint. Kahit na gumagawa ako ng mga party hat, cheap bag, or kung ano pa mang para dito sa printing business natin. Quick video lang talaga to kasi merong 4 na nag-message sa akin netong mga nakaraang buwan. Ngayon ko lang naalala nung meron ng pang-4. Tinatanong niya bakit nga daw nag-iiba yung sukat ng mga design niya kapag dina-download niya sa Canva. So, ganun yung gawin nyo. I-download nyo siya as PDF. So, ganun lang kadali. And again, sa mga gusto mag-avail ng templates, kagaya nga nung in-intro natin, etong mga bundle design, or even Canva Pro, or even Microsoft Word, gusto nyong magpa-install, gusto nyong magpa-update, and mga Silhouette Studio, any application na pwede nyong itanong sa akin, meron tayo nyan, and sobrang mura lang naman. At ako na mismo yung mag-i-install sa mga computer ninyo. So, kung hindi nyo naman gusto na ako yung mismong mag-install sa mga computer ninyo, yung pinaka-installer na lang yung isa-send ko. Anyway, online lang yung installation natin. And ayun na, dito na natin tapusin yung vlogs natin. Lagi ko sinasabi mga tropa, wag na wag magpapauto. Maraming salamat sa suporta. Bye. May makikilag, panahon ng magtuturo, makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian, sa laro ng